Sulat mo nga dito. Sunod. Dahil ka. Sino ang nagdinas ng apoy sa bundok? Sulat mo nga yung sagot dito. Sunod. Sheila. Sino ang kapatid ni Bugad? Sulat mo nga yung sagot dito. Susunod. Ikaw, Anderson. Ano ang bundok na pinuntahan ng Bugad? Ang Muriao? Sulat mo sa dito. Sige, salamat. Anderson, sulat mo nga yung sagot dito. At pamuli, Adrian, saan nagmula ang kwento Epico Mani? Yung fugaw ko, sulat mo nga yung sagot dito. Sige po. Ayan, maraming salamat. Ayan klase, bago tayo magsimula sa ating talakayin, meron akong hinanda na palaro para sa inyo. Ito ay tinatawag kong bounce and drop. Meron akong bola hawak dito. Ang gagawin niyo lamang, pag ito ay aking pinatalbo, kailangan niyo tumalakpak. Kapag hindi ko na pinatalbo ito at kayo tumalakpak, kayo ay natatalo. Magsitayo kayong lahat. Sige. Magtatry tayo ng isa. Maganda kayo. Kailangan makasabay kayo sa yung palakpak nyo sa pagtalbog ng bola. Yan. Makakal kayo lahat kung magagawin nyo ulit yan. Game. Simulan ulit natin. Tandaan ba lahat? Game. Out ka na. Isa pa. Ganito, kung sino ang tatlong matitira ay may katanungan na sasagutan pagkatapos nito palaro na ito. Game? Handa na ba? Out ka na. Apat na lamang kayo. Game? Handa na ulit? Ayan. Kayong tatlong natira. Bumunod kayo ito ng katanungan na inyong sasagutin. Okay. Ikaw mauna, Lenny. Basahin mo ang katanungan. Ang tekstong ito ay magbibigay kahulugan patungkol sa sanhi at suliranin. Tekstong Espositorio sa Tama. Bigyan niyo siya ng palakpak, klase. Sunod, Marie. Narito, yung na yung isang salita sa kanan na talatao. Magbibigay ka malugan sa o bibigay. Husay. Bigyan niyo siya ng palakpak, klase. Pamuli, Arce. Ito ay wala na magpapayag na saan ay tinuturing na isang makagam na paraan.
kahulugan. Bago natin talakayin, natin ko muna ang mga gabay na tanong na ating sasagutin matapos natin talakayin ang ating aralin. Maaari mo bang basahin, Anderson? Opo, lahat po. Ano ang teksto ng expository? Ito, pangalawa, ito ay nagbibigay kahulugan, pagkakaiba at pagtukoy sa sanhi at solusyon. Sino ang nagmungkahi na dapat linangin ng mga mag-aaral ang proseso ng pagkatuto sa kanilang mga gawain pampaaralan? Ika-4, layunin nitong iugnay ang isang salita sa damdamin at karanasan ng tao. At pang-5, ito ang pagkakatulad at pagkakaiba ng kaalaman sa pangyayari sa tao. Maraming salamat. Bago tayo magsimula, syempre may nasa tayong mga layunin sa ating aralin ngayong araw nito. Maaari mo bang basahin, Danica? Naunawaan ang tekstong expository gamit ang kasanayang pang-academic. Nasusuri ang mga tekstong visual batay sa mga elemento at nakabubuo ng salaysay tungkol sa pinakatangkok ng mga pangyayari sa buhay ng isang tauhan sa binasang akda sa pamamagitan ng tekstong multilingual katulad ang comic book brochure. Maraming salamat. Tekstong expository. Maaari mo bang basahin, Arlene? Tekstong expository. Ang tekstong expository ay sulat o kapaglayo ng relative, larawan sa lahat ng mga impormasyon, manyak ang gawain pagpapakiyat ng mga kailangan ng malinaw at ang organisasyon ay strukturang naglaman ng mga ito ay depende sa anyo o genre ng bawat teksto. Halimbawa, journal, sulat, brochure, mapa at iba pa. Maraming salamat. Ayon kay Heather 1995, maaari mo bang basahin, Angel? Ayon kay Heather 1995, nararapat na linangin sa mga mag-aaral na pinaniniwalaan niyang malaki ang maitutulong sa kanilang proseso ng pagkatuto at sa kanilang mga gawaing pang-aaralan. Ang tekstong expository ay may nilalamang limang mahalagang aralin. Ito muna, pagbibigay kahulugan. Basahin mo nga, Sheila. Ngayon, hindi iugnay ang isang salita sa damdamin at karanasan ng tao. May dalawang paraan sa pagbibigay ng definition. Ikaw, Dwight, basahin mo nga ang nilalaman ng pagbibigay kahulugan. Itong formal at informal. Formal at informal. Formal, ito ang malasap na gagamitin sa pagbibigay ng kahulugan na itinuturing ng isang makaagham na paraan. Ito ay makikita sa diksyonaryo ang mga nakatungkol sa terminolohiya. Informal. Ito ay nagbibigay ng pansariling pananaw na maaaring ibatay sa ayon sa karanasan ng tao o pagkat ng tao. Maraming salamat. Ang sunod, pagsusunod-sunod. Basahin mo nga, Harish. Kung nagbarang ito, ng mga organisasyon ng teksto, bibigyan ng pagkatalo o evaluasyon ng mababasa kung alam niya kung paano pagsusunod-sunodin ang mga halagang pangyayari sa isang kwento. Ang pagsusunod-sunod ay mayroong mga nilalaman. Narito ang sequential, chronological, at procedural. Maaari bang basahin, Eddie, ang sequential? Sequential, pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa isang lugar, kwento, tula at iba pa. Hahantong sa isang konklusyon. Ang sequential ay ginagamitan ito ng mga salita na una, pangalawa, pangatlo, susunod, at iba pa. Ang pangalawa, basahin mo nga, Angel, ang chronological.
kung saan mas natutukoy natin ang kalagahan ng isang o yung idea na nais parating na manunulat sa mga mabasa. Ayun. Ngayon, sagutin natin ang mga gabay na tanong na nakapaskil dito. Ano ang tekstong expository? Ikaw nga, sino nais sumagot? Ako, sir. Sige nga, Levi. Ano ang text of wala nga na, sir. Yung pagkasunod-sunod ng mga pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, sir. Salamat. Ikaw, Archie, maaari mo ba siya tulungan? Yung mga tekstong expository pa, ito pumapasok yung journals, brochure, saka po mga ayun, balita na nakasulat po. Tama. Sa number 2, ito ay nagbibigay ng kahulugan, pagkakaiba, at pagtukoy sa sanhi at solusyon. Ikaw, Boy? Tama. Sa number 3, sino gusto sumagot? Anderson? Si Heller. Heller? Heller noong 1995. Mahusay. Number 4. Sino ang nais sumagot? Arlene. Tama. Sa number 5, sa number 5 po, sino ang nais sumagot? Sheila. Ayun, correction ano? Nagkabaliktad pala ang sagot. Sa number 4, ang sagot ay, ano Arlene? Ayun, tama. Ngayon, dahil marami kayo na isagot, meron akong isa pang palaro na tinatawag kong telepathy challenge. Kailangan ko ng 10 kailangan ko ng 4 na na manlalaro na maglalaro dito sa harapan. Hindi na, mag-partner nyo na kayo. Sino ang nais mauna? Ang sa support. Iya. Ano po gagawin, sir? Ganito, bubulot kayo dito ng kategorya na hulaan ninyo na dapat parehas kayo ng sagot na iyong kasama. Kapag hindi nyo nasagot, mag-jump po kayo at siya ang bubulot ng katanungan na nasa may bibig. Okay, sino ang una? Uli isa. Pagtali ko na kayo dito sa harapan. Ang kategorya ninyo ay brand ng cellphone. Okay?